Sa madaling salita ho, mga kababayan, hindi nila alam kung ano ang ipapaliwanag at idedepensa nila. 'Di ba? Sabi ni Real Frank, sharp shooter yun ah. Oo. Diyan diyan ako nag-aral sa Torres High School from 1996 to 2000, no? First year high school ako, mga boss. Ay, grabe. First year high school ako. Tapos ano yata namin yun eh. First exam, yung exam, 'di ba, yung iba special yung pasok niyo noon. 2, 3 oras lang kasi mag-e-exam lang kayo noon. Unang pasok, unok nun tinapa, hostage na agad doon sa Torres High School eh. Shout out sa mga taga Solis, shout out doon sa mga TBS. Dati gaganon-ganon pa kami, TBS. Yan, mga kaibigan namin nung kami ay high school diyan sa Gagalangin. Tuloy ho. Bank records po. Kasi as Bank you said records. before, And to whom exempted will siya the sa subpoena be addressed? To the AMLA? To produce bank records? Yes, Is that your question? yes ma'am. Opo. Parang meron pwede po ba yung i-put forward So, ng kahit sino? As to whether or not the committee will be acting on that concern in the succeeding hearings, it will depend really if there will be justice members who will be formalizing or moving towards the issuance of subpoena to AMLA. Kung walang magpo-formalize ng motion, then that remains a continuing request which is not being withdrawn by the Congressman Chel Jokno, but Bakit na lang hindi na lang kaya nila? O sige, ito ipapakita na namin once and for all para sa lahat, no? Para matapos na ito. Para mawala na yung iniisip nyo sa amin na may nagpopondong mga Lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Ipakita, ilatag na namin. Since Vice President naman kami. Since taga-gobyerno naman kami. 'Di ba, Sir Chris Angel? Mark, inabot mo yung NCEE? Baka ho, hindi ko lang matandaan. Sabi ni Sergeant Putik, Manilenyo ka din pala, Mike. Batang Sampaloc here. Batang Riles. Oy, kung hindi ako nagkakamali, connecta yan eh, no? Yung Riles doon sa may Solis, hindi ko na matandaan. Pero yung Riles doon sa may Solis, something like that eh. Pero tumatambay kami doon. Basta Solis ho, no? O, tuloy. without a motion, definitely the Justice Committee cannot act on that. Hi, Kong. Hi, Kong. Good afternoon. Tingin po ba ng komite, sapat na po yung pag-request ng additional protection, security for Madriaga as opposed to the House taking full custody? Because if I remember, Sabi ni Flavilin Sabiano, Boss Mark, matapang lang si Sara Duterte kung may mga gwardya. Hindi, yung tsaka yung lang, parang puro salita lang din, no? Bloodbath. Alam nyo ho, mga kababayan, kung matatandaan nyo po, yung huling impeachment, nung nai-archive na ng Senado yung impeachment, biglang bumanat ang Vice Presidente, no? Na ang sabi niya naku, atat na nga or something like that. Hindi lang ako sigurado, hindi lang ako 100% na yun yung mismo sasabihin, no? Naku, ready na nga po kami, no? Para maidepensa. Kaya lang po, biglang na-archive, biglang hindi matutuloy. Gustong-gusto na nga po namin matuloy. Eto na naman po, mga kababayan. Umpisa na naman po, mga bossing. John Marvin Cometa, ang impeachment. Ano nangyari? Unang araw, hindi na naman pumunta. Ano ang kinatatakot? Kasi ho, kung ako yung nasa kalagitnaan o nasa gitna niyang mga issue na yan, tapos alam ko sa sarili ko, syempre ikaw yung nasa gitna alam mo na wala kang ginagawang ganun. Sabi ko sa inyo, magmamadali. Miski kayo, no? Si Tato, si Joel, si Sergeant Putik, si Alberto Bernales, si John Marvin Cometa, si Flavien Sabiano, kapag kayo yung ini-issuehan ng ganyan, pagka kayo yung pinagbibintangan ng ganyan, at alam nyo sa sarili ninyo na wala kayong ginagawa, ang bilis nyo Baka, halika na, umpisa na natin to. Wala nang paligoy-ligoy pa. Gusto ko na ipaliwanag kasi gusto mong mawala yung stress sa ulo mo. Gusto mong matanggal yung stress sa utak mo. Na alam mo naman na kayang-kaya mong ipaliwanag. Di po ba? Sabi ni Sir Paulo, like father, like daughter, yabang now, tago later. that was the original request na yung House na po yung
sumailalim na si Madriaga sa ilalim ng kustodiya ng House? I don't know if indeed the members requested that the custody be transferred to the House of Representatives, but I remember during the last hearing, details of this Nawala. Pero bumalik na ho, mga kababayan. No? Pagpaumanin niyo po. Oh. Tuloy. request. So, Kasi umulan bigla dito. Oh. Biglang lumalaglag yung internet. what I recall, ang sabi niya dyan, i-augment ang security with NBI security personnel. Second, to ensure the safety of his transport in attending hearings before the Justice Committee. And the third is Ayan na, nakabalik na. Sabi ni partner, batalyon vlog na freeze. Hindi, ayan, okay na, nakabalik na ho tayo. Bigla kasing bumagsak yung ulan. Pagkalakas-lakas, o siguro naapektuhan yung internet. Pero okay na ho, mga bossing. to make sure that secured yung kanyang detention place while this hearing is Sabi ni Romeo Aliado, Solis din ako dati, idol. Sa may tracking sa kanto ng Solis, Abad Santos House, doon sa Manalang, tailoring idol. Oo, mabuhay mga taga Solis. Mabuhay, taga Gagalangin. ongoing. So, these are the three specific concerns of Congressman Chel Jokno, which he requested to be addressed. He moved to be addressed in his motion for protective custody, and which, as you witnessed, the Justice Committee acted on favorably. What do you think po, Congresswoman? Is it sufficient? Pero ano kaya, ano? Isang araw magising tayong lahat. Inilatag na ni Sara Duterte. Like example ho, mga kababayan, ako, panigurado ako, Annalyn Ando at Chris Angel at Marites Musni. Ano, kapag ka ang grupo, kampo ni Sara Duterte ay naipaliwanag po, naipaintindi sa mamamayang Pilipino na wala talaga silang ginagawang kalokohan sa pundo ng bayan. No? Baka pa ako po magsabi sa inyo, ganito ha, eto po yung pagkakaintindi ko doon sa kanilang isinalaysay at doon po sa kanilang ipinaliwanag. No? Naniniwala po ako kasi ganito. Baka ako pa magpaintindi sa inyo eh. Ang kaso ho, mga kababayan, itong mga ito, panay po, takbo, takas, tago. Di ho ba? Gusto ko ng bloodbath. Saan yung bloodbath na pinapakita? Wala namang pinapakitang ganun. Ang pinapakita nila, guilty sila. Hindi nila maipaliwanag, hindi nila kayang magpaliwanag. Di ba, Mama Labs? 120% mananalo si Inday kahit may pagkaobob. Sabi ni Sir Paulo. Ano ba yun? For now, or are we not ruling out the possibility na yung House ay si Madriaga sa ilalim na lang fully in the future sa kustodiya ng The House? committee can actually act. Isa pa ho yan. Dumagdag sa isipin nila si Ramil Madriaga. Masaklap ho yan. Ano po? Una, ang iniisip lang po nila, mga kababayan, confidential funds. No, sila Mary Grace Piatos, yung 700 na mga resibo na galing sa Office of the Vice President, tapos Department of Education. Kalahati nun, wala sa Kalahati po nun, mga kababayan, wala sa PSA. Walang death certificate, walang marriage certificate, walang birth certificate ho, mga bossing. At karamihan ng mga pangalan na yon ay puro imbento lang po, mga kababayan. Uulitin natin ha, wala pong masama at pwede po yung mga alias lang. Pero dapat po mayroong hiwalay na envelope upang ipaliwanag sa COA kung sino yung Mary Grace Piatos na yon. Yung hiwalay na envelope na yon, ang nagsasabi, etong si Mary Grace Piatos na ito ay si ito ay sino ba yung tumae sa sa sauna. Like example, ganun lang ho ha. Etong si Mary Grace Piatos, ito yung nag-igit daw po sa sauna. Pangalan nito, ganyan. Hiwalay yung envelope na yon. Kanino ipapasa? Sa COA din. Para alam nila, para walang dugasan. Para hindi naman po, lahat ng makakatanggap ng confidential funds,
ganun na lang ang ipapasa. Paano naman po, kunyari, hindi si Yorme, hindi si Mayor, basta kung sino lang, no? Pangkalahatan. Kunyari, nakatanggap si Mayor. Naku, ang dami sobra doon sa confidential funds. Sulat mo na lang. Ano pangalan? Pangalan nung nakuha na, nabilan natin ng impormasyon. Sam. Ano apelido? Sung. O, di ba? Pagka hindi na kikilalanin at wala nang pagkakakilanlan yan, mga bossing, lahat gagawin, ganun na lang po. Kaya po, merong pagpapaliwanag sa hiwalay na envelope kung sino yung mga tao na yun. Etong si Mary Grace Piatos, yan yung umigit doon daw po sa sauna. Kayo hilig niyo umigit,